Tropa, malapit na ang spring at summer ngayon dito sa Canada. Kasi tingnan nyo naman ang panahon, gumaganda-ganda na kahit paano. February pa lang ngayon, next week ay March na. So papalapit tayo sa spring season at saka sa summer season. So ang ibig sabihin niyan mga tropa, travel season na, camping season, at saka road trip season na para sa ating mga tropa. So napakasayang panahon to para sa ating mga Pilipino or Filipino-Canadians or Canadians mga tropa. Pero alam mo tropa, kapag nagta-travel tayo, di ba, costly, di ba? Medyo may kamahalan. Medyo mahal mag-travel mga tropa. Pero alam mo tropa, magbibigay ako sa iyo ng 10 tipid hacks, travel hacks, at saka saving money kapag ikaw ay nagta-travel o balak mo mag-travel dito sa Canada mga tropa. Itong 10 hacks na to ay nakatulong sa akin ng malaki para magawa ko makapag-travel nang hindi nabubutas ang aking bulsa at hindi ako nai-stress sa mga bayarin mga tropa. So ito na yan mga tropa, pakinggan mo kung gusto mo o may balak ka talaga mag-travel ngayon kasi ang Canada mga tropa, huwag mong palalagpasin. Kasi napakaganda ng lugar na to para makita mo at makapag-travel ka. Makita mo napakaraming magagandang lugar dito sa Canada at alam ng mga katropahan natin yun dito mga tropa. So umpisa natin mga tropa, huwag natin patagalin mga tropa. Ang unang-unang mong gagawin, syempre, plan ahead mga tropa. Importante yung plan ahead mga tropa. Kasi kapag nagpaplano ka ng maaga at inaalam mo kung kailan mo gustong mag-travel, ay pwede kang mag-book ng maaga sa hotels na pupuntahan mo or sa Airbnb na pupuntahan mo or mag-book ka ng mas murang flight o airfare mga tropa, yung pamasahe mo sa eroplano, yung airfare ticket mo mga tropa. Kung mas maaga kang makakapag-book at tumingin sa mga online bookings ay makakakuha ka ng big discount at medyo may kamurahan kapag nagplano ka ng mas maaga mga tropa at nag-book ka ng maaga mga tropa. Tapos bukod dyan, iwas hassle mga tropa kapag nagpaplano ka ng maaga, di ba? Kasi alam mo yung gagawin mo, alam mo yung dadalhin mo, wala kang maiiwan, di ba? Wala kang maiiwang mga gamit na essential sa travel mga tropa, yun ang pinaka-importante. Tapos, yun nga, mas maganda ang magplano ng maaga para smoothan lahat at wala ka nang iintindi mga tropa. So yan ha, number 1 ha, plan ahead mga tropa, huwag niyong kalilimutan yan. Ito pangalawa mga tropa, mag-create ka ng travel account or separate account sa iyong bangko for travel lang mga tropa. Maghulog ka rito na kahit na paunti-unti hanggang sa mabuo mo ang iyong travel fund para sa iyong travel mga tropa. Ang isang ginagawa ko dyan mga tropa ay ino-automate ko yung paghuhulog mga tropa. Bibigyan kita ng example. Halimbawa, kada paycheck ay maglalagay ako ng $25, $50 or $100. Depende sa kung kaya mo mga tropa. Depende sa kaya mo lang ihulog mga tropa. Tapos, hayaan mo lang yun. I-automate mo lagi. Kada sweldo ka, kada may paycheck ka, ay automatic may napupunta dun sa travel mo. Hindi mo na mamalaya mga tropa. Bago dumating yung travel date o yung panahon na magta-travel ka, ay meron ka na palang naipon at meron ka na palang pang-travel at minsan pang pocket money pa mga tropa. So mag-open ka ng separate account para sa iyong travel mga tropa. Travel fund, gawin mo itong travel fund account at i-automate mo ang paghuhulog dito mga tropa. Ito pangatlo mga tropa. Kung ayaw mo ng matao at medyo makamura sa mga accommodation, ay mag-travel ka ng off-season or off-peak season. Halimbawa, sa Banff National Park, example, yung lugar na yun, maganda mga tropa. Mag-travel ka ng off-peak season, let's say, magta-travel ka ng hindi summer o hindi spring. Kasi mga ganong panahon ay sobrang dami ng tao ron at saka mahal yung accommodations at saka mga restaurants ng mga ganong panahon mga tropa. Tsaka sobrang crowded at baka hindi mo ma-enjoy yung lugar pagka ganon karami yung tao, di ba? So mas maganda kung travel ka ng ayaw mo ng matao at makatipid ka din, mag-travel ka ng off-peak season para medyo maluwag, tapos makakamura ka sa mga accommodations at sa mga hotels and Airbnb. Tapos makakamura ka rin sa airfare ticket pag mga ganong panahon ka nag-travel, yung mga off-peak season. So yung mga tropa, no, off-peak season ka dapat mag-travel kung ayaw mong ma-hassle at saka maraming tao at makamura ka mga tropa. Eto mga tropa, para sa mga mag-road trip sa daan, di ba? Siyempre road trip nga no.
Planuhin mo yung kung saan ka magpapagas mga tropa. Strategy yan mga tropa kung saan ka magpapagas. Halimbawa, kung pupunta ka ng west, alamin mo kung saan makakapagpagas ng mas mura mga tropa. Every town, every city ay mayroong mga murang gas na pwede ka makakapagpagas. Tapos halimbawa, example, nandito ako sa Saskatchewan, kung pupunta ako ng BC, mas maganda mag-fill up ka na ng gas sa Alberta pa lang bago ka magpunta ng BC, kasi sa BC siguradong napakamahal ng gas doon mga tropa, sigurado yan. So sa Alberta pa lang mag-fill up ka na, i-full tank mo na yung sasakyan mo para pagdating sa BC mas makatipid kayo sa gas mga tropa. Simpleng ano lang yan, simpleng tip lang yan, pero malaki ang matitipid mo dyan sa gas mga tropa. So planuhin nyo, tingnan mo maigi kung saan may mga merong murang gas sa cities at saka sa town para mas makamura ka sa gas mga tropa. Ito rin sa mga tropa ko na nag-road trip. Ito ginagawa ko to hanggang ngayon mga tropa, simulan natutunan ko. Kapag ka nag-road trip kami mga magkakaibigan, ay nagka-camping kami mga tropa sa mga camping site dito mga tropa. Ang Canada ay maraming magandang mga camping site at saka safe mga tropa. Bukod sa maganda yung lugar, kumpleto sa amenities, may shower, merong playground, maganda yung camping site, maganda yung camping ground, napaka-safe para sa ating lahat mga tropa. At saka higit sa lahat, mura pa ang arkila sa bawat camping spot or camping site mga tropa. Imagine, minsan kung pupunta ka sa big city, yung halaga ng camping site sa isang parks ay halaga na ng parking sa mga big cities mga tropa. So imagine yan mga tropa. So magcamping ka na lang kaysa arkila o mag-hotel or mag-Airbnb mga tropa. Mas makakatipid ka dyan sa accommodation kung magka-camping ka. Well, ang camping ay hindi para sa lahat mga tropa. Pero sa mga nagka-camping, try nyo yan mga tropa. Let's say pupunta kayo ng Ontario or ng BC, mas magandang mag-camping kayo bago kayo pumunta sa isang lugar. Mas maganda, mas makakatipid kayo at saka napaka-refreshing pa kasi nasa nature ka, magagandang spot, mare-refresh ka at saka ma-unwind ka talaga mga tropa. Isa yan sa ginagawa namin, mag-camping ka na lang instead of hotels and Airbnb mga tropa. Ito mga tropa, yung susunod, ito alam mo siguro ng karamihan to. Gumamit ka ng mga travel points or credit card na mayroong travel points mga tropa, kasi makakatipid ka dyan lalo sa mga airfare. Diba? Doon merong yung tinatawag na ano bang points yun, nalimutan ko na. Nakatipid din ako ron ng malaki sa points na yun. Nung ginamit ko yung points na yun, halos kalahati ang nabawas sa aking fare mga tropa. Sa mga big banks dito like yung TD Trust, meron silang mga travel credit card. Kasi pag nakakolekta ka ng malaking points ay pwede nilang ibawas yung iyong points sa bibilin mong airfare ticket. Napakalaking tulong yan kung ikaw ay nagta-travel at palagi ang nag-travel dito sa Canada. Pwede mo rin magamit yung points na kung let's say pupunta ka ng Pilipinas o magbabakasyon ka ng Pilipinas, yan ang gamit mo. Magkolekta ka ng mga points tapos ipambili mo ng iyong airfare ticket mga tropa. May ginagamit ako noon, nalimutan ko yung wala na ngayon yun yung points na yun. Malaki ang natipid ko sa points na yun. I-comment nyo sa comment section natin kung ano yun, nalimutan ko talaga mga tropa. Pero yun, maggumamit ka ng mga credit card na mayroong travel points para makamenos ka sa iyong pamasahe mga tropa. Ito tropa, isa sa mga nakakapagpatipid ba sa amin mga tropa. Kapag nagta-travel kami, ng mga magkakaibigan namin ay nagta-travel kami at bumibili kami ng pagkain sa grocery. Tapos nagluluto na lang kami doon sa Airbnb na tinutuluyan namin mga tropa. Malaking tipid dyan para hindi ka na gumastos pa sa mga restaurants or alam mo na kapag ka nagutom ka sa daan meron ka ng baon. Yung pala, magluto ka tapos gumawa ka ng baon mo sa iyong pagta-travel kasi malaking tipid dyan mga tropa kapag ikaw ay nagta-travel. Hindi ka na nga bibili ng snacks mo or kakain sa mga mamahaling restaurant kasi meron ka ng baon na dala-dala sa iyong backpack pag ikaw ay nagagala. Let's say sa isang city, yan, maglagay ka ng konting prutas, konting mga chocolate bars or mga protein bars, malaking tulong yan mga tropa kung meron ka niyan sa bag mo mga tropa. So i-consider niyo yan
ang pagluluto sa Airbnb na tinutuluyan nyo kapag nag-travel kayo, tapos magdala ka ng kahit mga konting mga snacks lang mga tropa para hindi ka magutom sa daan. Eto mga tropa, isang tip ko sa inyo at malaki ang natipid namin dito, malaki ang natipid ko dito. Mag-travel ka kasama ang iyong mga kaibigan at saka kapamilya mga tropa. Nang sa gayon ay maihati o maghati-hati kayo sa cost mga tropa. Kumbaga, i-split nyo lahat ng gastusin at cost sa inyong pagta-travel mga tropa. Malaking tipid dyan at napatunayan namin dito sa Canada. Kapag nagta-travel kami, let's say mga 10 to 15 katao, ay umaarkila kami ng isang van. Tapos, hati-hati kami sa gastos doon sa pagrerenta ng van, tapos sa gas noon, sa mga entry namin sa mga parks at kung ano pa mga tropa. Minsan nakakatipid pa kami sa sa pagkain, yung tulad ng sinabi ko kanina, kapag nagta-travel kami bumibili na kami ng pagkain sa grocery tapos niluluto namin. Hati-hati kami doon sa gastusin sa pagkain mga tropa. Malaking tipid diyan mga tropa kung gagawin mo yan dito sa Canada. Bukod doon, masaya kapag nagta-travel kayo ng buong barkada kasi nasa isang van lang kayo, nagkikwentuhan kayo, nagchichismisan kayo, di ba? Tapos nagkakainan kayo sa daan, nagkakanta, nagkikwentuhan. Hindi nakakainip yung nakakainip yung pagta-travel kasi sama-sama kayo sa isang van. Tapos ang maganda po rito mga tropa, marami kayong driver mga tropa, hindi lang isang driver ang nagdadrive sa iyo, pwede kayo magpapalit-palitan. Depende kung sino yung marunong mag-drive or meron lisensya mag-drive dito sa Canada mga tropa. So nagpapalit-palit kayo sa pagdadrive at hindi pagod yung nagdadrive kasi kung minsan nakakapagod pag isa lang ang driver ninyo tapos yung driver nyo kawawa kasi hindi rin siya makapagkwento, hindi siya makapag-relax kasi nakatutok lang siya sa daan. Tsaka safe yun mga tropa kasi minsan pagka nagdadrive tayo, di ba, inaantok tayo. Kung may kapalitan ka, mas maganda, di ba? Mas safe, di ba? Hindi ka antukin, hindi ka mag-aalang baka madisgrasya kayo kasi meron ka naman kapalitan mag-drive, di ba mga tropa? So yan travel with friends and family to cut costs at saka for safety na rin mga tropa. Tandaan yan, malaki ang tinipid namin dyan mga tropa, totoo yun. Eto susunod mga tropa, get annual or your Discovery Pass Park Canada. Kung madalas kang nagka-travel dito sa Canada, pumupunta ka sa iba't ibang parks ng Canada, ay kumuha ka ng Discovery Pass ng Canada mga tropa. Kasi mas malaki ang matitipid mo dyan kaysa naman sa daily kang nagbabayad ng entrance fee para sa mga parks na pinupuntahan mo. Kung meron kang park pass, ay hindi ka na magbabayad kasi papakita mo lang yun sa entrance ng isang parks or national parks or provincial park. Pasok ka na at wala ka nang babayaran mga tropa kasi one time payment lang yan at mas malaki at mas mura pag ginamit mo yan mga tropa. Malaki, ibig sabihin mas malaki ang matitipid mo at mas murang gamitin kaysa naman sa araw-araw ka nagbabayad o kada punta mo sa parks ay magbabayad ka na naman ng entrance fee, diba? Mas malaking tipid at mas tipid sa oras mga tropa kung gagamit ka ng Discovery Park Pass Canada mga tropa. Ito yung panghuli mga tropa. Ito yung pinaka gusto kong sabihin sa inyo kung bakit nakakatipid kami at hindi kami nababaon sa utang sa pagta-travel mga tropa. Iwasan mo ang YOLO debt mentality dito sa Canada mga tropa. Ano ibig sabihin? Papaliwanag ko sa inyo mga tropa kasi maraming hindi rin nakakaintindi dito sa Canada mga tropa at sige-sige lang sila sa pagta-travel lang hindi ito naiintindihan. So ibig sabihin ng YOLO debt mentality, ibig sabihin, yung YOLO, di ba? Yung you only live once debt mentality. Ibig sabihin, kahit walang pera, basta sinabi nila na you only live once, utangin na lang natin ng travel na yan kasi you only live once nga, di ba? Pero hindi mo alam, mababaon ka sa utang dyan, lalo, mga tropa, lalong-lalo na kapag ikaw ay madalas nagta-travel at inuutang mo to mga tropa. Andaan mga tropa, mababaon ka sa interest at saka sa loan na inutang mo mga tropa kasi magko-compound yan kapag hindi mo nabayaran dito sa Canada. Totoo yan, magko-compound yung interest na yan mga tropa. Kaya iwasan mo yung mga mentality gano'n na travel na tayo ngayon, huwag na tayo mag-ipon. Kasi baka hindi na tayo makapag-travel sa susunod na panahon. Which is para sa akin mali mga tropa kasi ako pagka nag-travel ako, sinisikap kong mag-ipon mga tropa hanggang makuha ko yung sapat na amount para makapag-travel ako at hindi ko to inuutang mga tropa. Diba dito sa Canada napakataas ng interest rate lalo na sa credit card, diba? Kaya nga
sabi ng iba, pag gagamit ka ng credit card ay use it responsibly mga tropa para hindi ka mabaon sa utang. Ngayon, kaya ko ito sinasabi sa inyo kasi marami tayong mga kaibigan dito na talagang nabaon sa utang mga tropa dahil lang sa pagta-travel. Kasi inisip na you only live once, baka hindi na tayo makapag-travel sa susunod o baka hindi na dumating yung travel time natin. Which is para sa akin maling-mali. Talagang sobrang mali yun mga tropa. So kung ako sa'yo, iwasan mo yung mentality na yun mga tropa. Hanggat maaari, ipunin mo ang iyong pang-travel mga tropa. Konting tiis lang, matuto kang mag-antay mga tropa. I-practice mo yung delayed gratification mga tropa. Huwag kang basta-bastang sumama sa mga kaibigan mo na nagta-travel ka agad-agad kahit walang pera mga tropa. Isipin mo yung babayaran mong interest, mabigat yung mga tropa, tapos magbabayad ka ng utang, di ba? So iwasan mo yung YOLO mentality kapag nagta-travel mga tropa. Practice delayed gratification at i-practice mo rin at huwag mong maniniwala sa yung FOMO na tinatawag, yung fear of missing out. Kasi ang mga kaibigan natin dito ayaw maiwan sa travel, kaya yun nga, fear of missing out, ayaw nilang mahuli, ayaw nilang ma-miss yung travel nila. Kaya ang ginagawa, uutang mga tropa hanggang sa mabaon sa, alam mo na, utang dito sa Canada. So hindi makakatulong yan mga tropa. Hanggat maaari, matuto kang mag-antay. Pag-ipunan mo, kung hindi pa sapat, antay pa rin, di ba? Hanggang sa makuha mo yung sapat na fund para sa iyong travel mga tropa. Isang magandang tip yan para sa'yo, para hindi ka mabaon ng utang dito sa Canada at hindi ka ma-stress sa pagbabayad, di ba? Kasi ang pagta-travel dapat memories yan, gumagawa ka ng memories at hindi ka gumagawa ng stress sa buhay mo mga tropa. So yun lang mga tropa, no? Yun yung 10 hack ko o travel hack na ginagawa ko dito sa Canada para makapag-travel ng smooth at hindi nag-aalala sa mga bayarin at hindi rin nabubutas ang aking bulsa mga tropa. Sana may nakukuha kang konting kaalaman sa ating video vlog na to mga tropa. Sa susunod muli, sa susunod na munting kwentuhan, mag-subscribe ka nga pala sa aking YouTube channel, Tropang Canadian, at meron din akong TikTok account, Tropang Canadian din mga tropa. Follow mo rin ako rin mga tropa. Hanggang sa muli, ingat ka, paalam, enjoy travel mga tropa. Malapit na ang travel season dito sa Canada. Mwah!